pinagpalang araw mga kalagan. Samahan niyo ko ngayon, puntahan natin ang simbahang bato na matatagpuan sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Ang bayan ng Laurel ay kilala bilang isang agri-ecotourism dito sa Batangas dahil ang malaking bahagi ng bayang ito ay binubuo ng lawa, kabukiran at kagubatan. Ang papasyalan natin dito sa Laurel ay isa sa mga malaalamat na kwento na bumabalot sa isang kuweba sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas na ngayon ay mas kilala na tawag na Kapilya ni San Gabriel Arkanghel o Simbahang Bato. Ayon sa mga matatanda, bago pa naman maging simbahan ang lugar na ito, ay tinuturing itong sagrado ng mga lokal. Nababalutan ito ng mga malaking puno at halaman at tanging mga ibon at ligaw na hayop lamang ang nakakalapit dito. May mga nagsasabi din na nakakarinig ng ang mga mamamayan ng mga magaganda at kakaibang musika mula sa loob ng kuweba. Ngunit sa kabila ng ganda nito ay walang makalapit sa paniniwalang sila ay nagkakasakit. Sa pagdaang ng panahon, unti-unti ding itong nalapitan ng mga tao at tanging mga huni na lamang ng mga hayop at ibon ang kanilang naririnig. Nagsilbing taguan din ito ng mga mamamayan noong panahon ng Hapon. Sinasabing mayroon ding itong sekreto lagusan patungo sa Barangay Paliparan, Laurel, Batangas. Nang matapos ang digmaan, ang dating kinatatakutang kuweba ay naging kanlungan ng mga mamamayan kapag may malakas na bagyo at unos. Pagkaraan pa ng ilang taon ay minabuti ni Father Ben Miranya na maging simbahan ang kuwebang ito. Hanggang ngayon ay patuloy pa din itong dinadarayo ng deboto lalong-lalo na kapag Semana Santa. Nakarating na rin tayo dito sa Simbahang Bato. Kung may balak naman kayo magbisita iglesia or mamasyal dito sa Simbahang Bato, may kalayuan lamang na 96 kilometers from Manila to Laurel, Batangas. At kung nasa Tagaytay ka naman, may layo lamang ito ng 26 kilometers via Ligaya Drive to Laurel, Batangas. At sa pagpasok naman natin papuntang Simbahang Bato mula Talisay Laurel Highway ay may layong 2.6 kilometers lamang. Mararating nyo na ang Simbahang Bato. Ito tayo sa Sa ngayon, ating alamin ang kasaysayan ng Simbahang Bato dito sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Noong unang panahon ay may maasukal at mapapaligiran ng mga matataas na punong kahoy. Ang kuwebang ito na kung tawagin ay simbanan na pinaninirahan ng maiilap na hayop tulad ng wago, paniki, kabag, ahas at iba pa. At ang kuwebang ito ay naging silbing silungan ng mga hayop tulad ng baka, kabayo, kambing at iba pang hayop kung panahon ng tag-ulan. Sa nagdaang mahabang panahon, noong taong 1972 at 73, nagkaroon ng samahan ng mga Corsellista or Corselio movement
dito sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas, sa pamumuno ni Ginoong Roman Merestilla, Roberto Di Grano, Ernesto Atienza, Victoriano Miranda, Publito de la Rosa, Casiano Indoso, Nanding Maligaya, Sinin Canta, Garly Canta, Garly Munsa, Basilica Canta, Crescencia Maligaya. Ayon sa napagkasunduan ng samahan na magpatayo ng kapilya upang maging simbolo ng pananampalataya, at ito ay isinangguni kay Reverend Father Benvenido Maranya, na noon ay siya ang kura paroko sa simbahan ng Laurel. At ito ay sinang-ayunan naman ni Father Benvenido Maranya at tutulungan sa mangalap para mapatayo ang kapilya. Hanggang si Father Maranya ay napagawi sa lugar nito na nasasakupan ni Ginoong Emilio Maristilla, ang may-ari ng right of way ng kuwibang ito, at sinabi niya ito na ay aming pagyayamanin at tutulong siya upang mapaayos ang kapilya na ito. Noong March 16, 1974, sinimulan linisin ang paligid ng kuwiba. Hinukay ang malalaking puno ng kahoy. Sa harap nito ay malalaking tipak na bato, at ito ay parang gawin halos araw-araw. Tinambakan ng malalaking lugong sa loob nito at mano-mano gamit ang mga panghukay, kalabaw at suyod, at sinuportahan naman ng mga kabarangay at katandaan dito sa lugar. Noong May 6, 1974, idinaos ang unang misa na Thanksgiving Mass. At noong December 24, 1974, ay dinaos ang Blessing Mass bilang pagkilala nito ay isang naganap na simbahan at pinamunuan ni Reverend Father Benvenido Maranya ang misa dito sa Simbahang Bato. Bato talaga bato siya ang simbahan dito. At dito sa harap ng Simbahang Bato, nasa right side, meron ditong isang malalim na balon. Ayun dito sa mamamayan, itong balon ay ito ay naimbakan ng tubig noong unang panahon. At sa ngayon, ginawa na lang itong wishing well dito sa Simbahang Bato. Doon tayo bumaba kanina mga kalagan, umikot lang tayo. Yan, umikot. Tapos dito tayo umakyat. Mas ang laki ng ugat nito. Ito yung mga bangin ni Tarzan. Ang palangan. Doon. Yan. Yung nakita nyo, mga ipot yan ng paniki at kabag dito sa Simbahang Bato. Dahil
Dito rin naninirahan ang mga paniki. Mula noon at hanggang ngayon, ang mga paniki ay hindi lumipat ng tirahan nila. Nandito pa rin sila sa Simbahang Bato. Mayroon din isang grupo rin dito sa kabila, sa tapat ng altar mismo. Ang ginawa ng mamamayan dito, hinayaan na lang nila at ginawa nila ng paraan upang hindi dumikit ang dumi sa sahig. Linagyan na lang nila ng mga plastic para mabilis ang paglilinis nila. Paano mga kalagan, hanggang dito na lang. Please like and subscribe my YouTube channel. At huwag kalimutan ang bell button upang ma-update kayo sa lahat ng video ko.